Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras natin sa Campo Karingal, sa Quezon City at sa buong Pilipinas. 6:05 ng umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Mainit. Mainit pa rin ang mga linggo, itong mga araw, itong mga daang mga araw kahit ho maulan dito ho sa maraming bahagi ng bansa. Naranasan na ho natin ng pagbuhos ho ng ulan ngayong official rainy season. At mayroon na ho tayong bugyo. Mayroon na tayong bugyo kagabi, partner. Ang bagyong Aurin. Ayun. Pero sa kabila ho ng mga pagulan, at ilan pang lugar ang nakaranas ng pagbaha batay doon sa mga monitoring ng Office of Civil Defense Regional Offices. Partner, mainit pa rin usapin at number one banner story at headlines ng maraming payagan, maging mga news outlet, mapaprint man yan, online o broadcast. Itong usapin pa rin kaugnay ng impeachment. Yun. Diyan sa both houses of Congress. Senado at sa Kamara. Yun. Pero tila bagay hindi tayo talaga naubusan, partner, ng hot topic dahil kabilang din sa ating pinag-uusapan para ho doon sa mga kagigising pa lamang ho. Yung mga kabubukas pa lamang ng radyo at marahil hindi pa ho nakapagbubuklat ng kanilang mga daily paper. Ang pangalang Duterte pa rin, ay laman ng headlines. Ngayong araw. Naghain nga ayun ng interim release. Umirit ng pansamantalang paglaya. Oo, ang kampo ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa kadahilan ng marami actually kadahilanan. Pero isa doon sa mga lumilitaw na kumbaga isalik kung bakit kailangan ng palayain di umano ang former president habang patuloy naman ang kanyang paglitis ay yung syempre yung pagiging technical nga nung iba't ibang yung kaso niya. Oo, na bagay na nakapalibot sa kanyang kaso at syempre partner ang bago rito mayroon ng bansa. Ang gustong kumupkop sa dating Pangulo. Pumayag na pansamantalang tanggapin ang presensya ng former president ng Pilipinas habang nililitis itong kanyang umano'y crimes against humanity sa International Criminal Court. Pero yung mga pinag-uusapan natin na yan, Sir Dan Villamil ng DOST Pag-asa, ilan lamang sa mga nagpapainit pa rin ng ating mga kape kapag umaga. Kamustahin naman natin itong kalagayan muna ng panahon. Dahil kanina nga binabanggit namin ni partner, meron tayong binabantayang bugyo. Meron tayong bagyong Auring na nabuo dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Paliban pa ron syempre sa prevailing na hanging habagap na nagpapaulan sa major parts ng bansa. Nasaan na ba itong bagyo? Lumabas na ba? Humina na ba? Anong latest mula sa Weather Bureau, Sir Dan Villamil? Magandang umaga, sir. Good morning. Welcome sa DZRH. Good morning po, Sir Edniel, Miss Tina, sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH.
So kanina madaling araw ay lumabas na rin ng ating PAR itong binabantayan nating si Bagyong Auring at downgraded na rin ito into a low pressure area. So malayo na ito sa ating bansa. Gayunpaman, yung trough o yung extension na nasabing LPA ay posible pa rin magdulot ng mga kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkidlat dito sa area ng Batanes. Kasabay rin ng paglabas ng Bagyong Auring ang paghina ng southwest monsoon, yung hanging habagat. So mababawasan na rin yung mga areas na makakaranas ng pag-ulan, particular dito sa Ilocos Region at Babuyan Islands. Dahil sa easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karagatang Pasipiko, mataas sa tsansa ng pag-ulan ang posibleng maranasan sa Surigao del Sur at Davao Oriental. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi na ating bansa ay mainit at balinsangang panahon ang posibleng maranasan ngayong araw. Sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. Sa kalagayan naman natin karagatan sa kasalukuyan, walang gale warning na nakataas, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa northern and western seaboards ng northern Luzon dahil posible pa rin tayo makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sir Eniel? Oo. Sir, bago mo nabuo yung Auring ay grabe yung mga pag-ulan at pagbaha nitong nakaraang linggo. In fact, may mga namonitor tayong casualties dyan sa Mindanao areas. Kamusta yung magiging lagay, sir, ng panahon dyan sa binabagit nating lugar ngayong araw hanggang sa mga susunod ho? Well, for Mindanao in particular sa Edel, no, as compared sa mga nakaraang araw ay nabawasan na yung mga pag-ulan. Pero dahil nga po nakapagtula tayo ng some cases of flooding incidents, possible saturated pa yung mga lupa over some of these areas. So nangangahulugan pag saturated pa yung lupa, possible hindi ito makapag-hold ng gaano karaming tubig. So kung magkaroon man tayo ng pag-ulan kahit mahihina lamang, nananatiling mataas po yung mga tsansa ng flooding at landslides over these areas. Sir, Dan, clarification lamang po dahil sa una niyong forecast before, may dalawang posibleng ang mamuong bagyo, may LPA. Ito po ngayong Hunyo. Ito po ba dahil humina na sa pagiging LPA itong si Bagyong Auring, wala na po ba ang inaasahan ngayong buwan na mamumuong sama ng panahon? Well, for now, nasa kalagitnaan pa lang po tayo ng Hunyo, no? So, yung forecast na bagyo natin for this month na posibleng mamuo or pamasok ng PAR ay 1 hanggang sa 2. So possible po towards the end of the month, since nasa panahon pa rin naman po tayo ng tag-ulan o rainy season, nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga low pressure area na mamumuo. Pero as of the moment, besides dito sa low pressure area na dating si Bagyong Auring, wala pa naman po tayong iba pang minomonitor na any circulation or any weather disturbances na maaaring maging bagyo sa mga susunod na araw. Alright. Sir, dito ho sa Metro Manila, lastly na lang siguro, sir, anong mga dapat asahan ngayon hanggang sa mga sunod na araw? Dahil, partner, mayroong PNP Media Shoot Fest. Ay, kailangan wag ulanin yan. Kailangan hindi ulanin yan. Maraming... This weekend ba? Ngayong mismo araw na ito. Okay. Habol ka pala dun, ha? Well, for today and over the weekend po sa Edniel Mistina, no? So for Greater Metro Manila area, ay kung ikukumpara natin yung panahon natin sa over the weekend as compared sa mga nakarang araw, ay definitely mas mababa na po yung mga pag-ulan nating mararanasan. Hindi na natin inaasahan yung tuloy-tuloy na pag-ambon at pag-ulan throughout the whole day. So yung prevailing weather system po kasi natin in the coming days ay yung easterlies. So ito yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. So asahan natin yung bagyang pagtaas ng temperatura, especially sa tanghali at hapon. Kung may mga pag-ulan man tayong mararanasan, ito yung mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sir Dan, maraming salamat po sa inyong mga paliwanag at mamaya ho, hingi ulit kami ng update kaugnay ho ng ating kalagayan ng panahon. Thank you, sir. Maraming Thank you po, and salamat. good morning. Si Sir Dan Villamil, isa ho sa mga weather specialist ng DOST Pag-asa. Jerry Baha, Anthony Taberna, 2x2. Inyong naririnig sa inyong talapitan sa mga oras na ito, Painos Jerry Bat, Anthony Taberna. Kami ang inyong makakasama hanggang alas 8 ng umaga. Tina Nolasco po. Ito naman si Edniel Parrosa. Ito ho ang programang 2x2 sa DZRH. Ngayon hong araw ng Biyernes.
Friday the 13th at 13 sa buwan ng Hunyo taong 2025. Sa atin hong pagbabalik, atin hong pasadahan ang mga ACS balita at ilan pa hong mga impormasyon, talakayan, balita ho sa labas ng ating himpilan. Oras sa tindahan ni Aling Nelia, bukas na 6:15 ng umaga. RH 6:19 ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. ACS Balita. ACS Balita. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Metro and Mega Manila. Maganda at maulan na umaga ho sa lahat ng ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Narito na ho ang ulo ng ating mga ACS Balita. ACS Balita. Department of Health may libreng mental health aid sa Metro Manila. Asylum application ni Attorney Harry Roque ibinasura ng Dutch Immigration Authorities. Kaso, itinurn over sa Germany. Vice President Sara Duterte hinamon si Senator Amy Marcos, dating Pangulong Digong, ibalik sa Pilipinas. Pogo workers na nakakulong sa PAOK Detention Facility nagkakahawaan na Nako. ng sakit. 16 na kataong sangkot tumano sa pagnanakaw ng langis o paihi, arestado sa Pampanga. At tropical depression Auring humina, naging LPA na lang sa labas ng PAR. Yan ang pinakamalalaking balitang tinutukan ng DZRH2 Center sa Magdamag. Minus Jerry Bat Anthony Taberna, kami ang inyong tagapaghatid ng balita. Ako po, Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Parrosa. ACS Balita. ACS Good News. Simulan natin ang balitaan sa magandang balita. Libre na ho ang gamot ng mga may mental health problem sa ilang ospital at health facilities dito sa Kamaynilaan. Anunsyo ng Department of Health Metro Manila Center for Health Development o MMCHD. Maaring ma-avail ang libreng gamot kalakip ang updated na reseta ng isang pasyente. Maaari umanong ipadala ang kopya ng updated na prescription via email sa mentalhealth.dohncr@gmail.com at maghintay ng kumpirmasyon. Kabilang sa mga libreng gamot na maaaring makuha sa MMCHD ay ang palipiridone, palmitate, escitalopram, lithium carbonate, quetiapine, risperidone. Hindi ko ano itong mga basahin eh. At clozapine. Ayan. Itong mga nabagit nating gamot, o kung hindi man eh, sounds like mga ganito. Alam yan ng mga merong mental health problem. Alam yan ng mga naggagamot. Para naman doon sa iba pang listahan ng mga mental health access sites sa NCR, aring scan itong QR code na makikita sa official Facebook page. At syempre rito, ipinapakita natin sa RH News Television Facebook page ng DOH Metro Manila Center for Health Development. Lahat ng health centers sa Kamaynilaan ay nagsisilbing access sites kabilang ng Philippine General Hospital at Jose Reyes Memorial Hospital. ACS Good News.
Samantala, nasa 63 persons deprived of liberty o PDLs sa Mandaue City Jail ang pinalaya kasabay ng selebrasyon ng Independence Day kahapon. Ang hakbang na ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng Good Conduct Time Allowance, a program na kumikilala at nagbibigay gantimpala sa mga PDL na nagpapakita ng magandang pag-uugali sa pamamagitan ng pagpapaikli ng kanilang sentensya. Ayon kay Jail Superintendent John Conrad Marcelino Basilio, karamihan sa mga nakalayang PDL ay sangkot sa ilegal na droga. Giit ni Basilio, bagaman regular na iniimplementa ang GCTA program para sa mga kwalipikadong PDL, partikular niyang itinatakda sa Araw ng Kalayaan ang pagpapalaya bilang symbolic gesture. ACS Balita. 6:25 ng umaga. Tinapos na ng Dutch Immigration Authorities ang asylum application ni dating presidential spokesman Attorney Harry Roque at inilipat ang kanyang kaso sa Germany ang bansang nagbigay ng kanyang visa. Ito ang ibinunyag ni Joel Vega, isang Dutch national na ipinanganak sa Pilipinas batay sa nakuha nitong impormasyon na hindi binanggit na source. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Vega na tinerminate daw ng Dutch Immigration ang Naturalization Service application nitong si Attorney Roque noong June 10 at ibinalik ang kanyang kanyang mga record ng kaso sa German authorities alinsunod sa regulasyon. Ang visa ni Roque ay nagbigay daan sa mga hindi mamayan ng EU, halimbawa na bumisita isang grupo ng 29 na mga bansa sa Europa para sa paikling pagbisita hanggang 70 araw. Sabi ni Vega, dahil ang Germany ang nag-issue ng visa kay Roque, sila na ang responsable sa kaso nito. Wala pang kumpirmasyon naman kung nag-ain nga ng asylum si Roque sa Germany. Nauna rito, kinumpirma ng Philippine government na nakikipagtulungan sila sa otoridad ng Europa upang maibalik sa Pilipinas si Attorney Roque. ACS Balita. Tinawag na hostage ni Vice President Sara Duterte si Senator Amy Marcos sa harap ng Filipino community sa Kuala Lumpur, Malaysia sa pagdiriwang ng 127 araw ng kasarinlan kahapon. Sa kanyang speech, ilang ulit pinapalakpakan na dahil Hindi. sa speech ito. Hindi kasama yun sa speech. Eto po, sa kanyang speech, ilang ulit na binanggit ni VP Sara ang presidential sister na kanyang kasama sa naturang pagtitipon. Minsan itong pinuri ang Filipiniana ng senadora habang biniro rin niya ito at tinawag nga pong hostage. Ayon kay VP Sara, kaya niya lang laging iniimbatahan si Senator Amy sa kanyang mga lakad ay dahil hostage niya ito at may hamon siya sa presidential sister na ibalik sa Pilipinas ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Giit ng Vice Presidente, ang kapatid niya ni Senator Amy na tumutukoy kay President Bongbong Marcos ang nagpadala kay FPRRD sa The Hague, kaya ang senador naman ang dapat na mag-uwi sa dating Pangulo sa Pilipinas. Dagdag pa nito, bibitawan lang anya si Senadora Amy kapag nakabalik na ng Davao City ang kanyang ama. Bukod kay Amy, kasama rin ni VP Sara sa pagharap sa Filipino community si Senator Robin Padilla. ACS Balita. Ano kayang Ganun pala. anong reaction partner ni Senator Amy habang Ngingisi-ngisi at tatawa-tawa lamang kumbaga, syempre. tinawag siyang hostage ni Vice President Sara sa harap ng Filipino community. Filipino community. 'Di ba? Anong ngingisi-ngisi lang. Hindi naman syempre tututulan. Syempre mukhang biro ang dating nito eh. Biro ang dating pero mukhang half-meant. Hindi mo naman pwedeng sabing biro ang dating, pero yung sinabing pauwiin ng tatay hindi biro. Yun ang seryosong diba? usapin. Malamang. Ano kayang reaction talaga ni Senator Amy dito? Hindi, saka kumbaga curious lang tayo sapagkat sa loob siguro ng yung sa loobin ba ng isang tao na kumbaga ipagsangkalang ka sa harap ng marami tapos ito hostage ko, parang gano'n. Ito hostage ko. Tsaka kumbaga ano kayang epekto ron sa kanyang pagkatao ba?
di ba? Lalo't senadora, ang ating Senator Amy. Ma'am, ikaw ba'y hostage talaga? Oo. Sabi nga nila, if you need help, blink twice. Sabihin nyo na sa PNP ba ito? Kung kailangan nyo ho ng tulong, Andyan si kumindat General Torre. ng 2 beses na gano'n, no? Hindi, pero alam naman natin na pinatunayan na rin ang halalan, partner, na talagang sanggandikit yung dalawa. Ewan ko lang kung sanggandikit talaga, pero at least magkasangga. Or at least magkadikit. Oo, talagang magkaibigan. Pero tingnan natin. Hindi, tsaka hindi naman ito yung, kumbaga, hindi rin naman bago kung talagang bibiruin ni VP Sara si Senator Amy. Dahil dati na nga niyang kinagalitan in public, di ba, sa kanyang mga statements before. Oo. Although ngayon, syempre, kasama niya na sa kanyang bakod talaga. Diba? Siguro prangka silang magkaibigan. Ay, no? ganun Parang talaga. ganun. May No? mga ganun, Biruan. kumbaga may mga ganun tropa, partner. Oo, ganun ang Sabi nga biruan nila. Sabi nga nila, hindi kayo tunay na magkaibigan Kundi kayo kundi kayo nagsisiraan. Yun. ACS Balita. 6:30 ng umaga. Tang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. ACS Balita! Uy, ulit-ulitin lamang ho natin, bagamat humina na ho at wala na ho sa labas sa ating Philippine Area of Responsibility. Alam niyo ho, kagabi habang mahimbing ho natutulog ang ilan sa atin, ay nabuo ho yung bagyong Auring dito sa may northern portion ng bansa, particular dyan sa may Batanes area. Habang ngayong umaga, as of 2 a.m., partner, ay maliban sa wala na ito sa loob ng PAR o Philippine Area of Responsibility, itong tinawag na bagyong Auring for ilang oras ay tuloy na ring nalusaw. O humina rather at naging low pressure area na lamang. Pero patuloy pa rin mararanasan ang manakanakang mga pag-ulan. At syempre, expect natin hanggang sa mga sunod na araw, bagamat sabi nga ng Dan Villamil kanina ng DOST Pag-asa, si Sir Dan, kahit humina o kahit medyo lumayo yung sama ng panahon, kapag saturated yung lupa, partner, ibig sabihin, matagal na lubog sa ulan. Diba? 2 weeks tayong inuulan ng tuloy-tuloy. Ang danger niyan, kahit kapiraso lang na ihinang daga. Landslide. Oo, iba ka bumigay yung mga lupa na yan. At iba yung pag-iingat to. At siguro doon sa mga lokal na pamahalaan natin, sana ho, huwag na hong madagdagan. Matakan nyo, hindi lang ho masyadong naingayan. Batay ho doon sa records ng Office of Civil Defense, hanggang kahapon, hanggang bago ho ideklara yung official na pagkakapangalan sa Auring, 3 ho yung naitalang casualty dito sa may Mindanao area dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan sama ng panahon na nagdulot ho ng pagbaha dyan ho sa may isang area sa Mindanao. ACS Balita! Tuloy ang ating mga ACS Balita. Kami inyong mga kasama. Ako po, Tina Nolasco. Ito naman si Edniel Parrosa. Ay, sa mga patuloy hong nakikinig ho sa DZRH, live tayo ngayon sa 666 kHz sa Metro and Mega Manila. Alam nyo, partner, kapag nakinig ka sa 666, sa Friday the 13th, kasi ano yan Oo, pag Friday, combo. pag 666 daw, medyo alanganin. Malas pa din. Pag Friday the 13th, alanganin. Di ba sa math tinuturo? Negative plus negative. Equals positive. Oo, pag nag-untog mo daw ang negative, magiging positive. Ito talaga. Kaya makinig na sa Makinig DZRH. na. Dahil para doon sa ating mga kababayan dyan sa may Barangay Guyong, sa may Santa Maria, Bulacan, nasa inyo ang bola ng swerte ngayong araw na ito ng Friday the 13th sapagkat nag-iikot ho dyan ang atin hong Santa Claus. Santa Claus, kahit anong petsa. Kahit anong petsa. Nag-iikot ho dyan si Sherwin Alfaro para ho magbigay sa atin, sa inyo, mga avid listener ng DZRH ng kakapiranggot na
Papremyo. Ayan. Uy, hindi ka Pagdamutan nyo na. kapanag- Pagdamutan nyo na. Pag bigyan kayo ng makapal na sobre, pagdamutan nyo na. Pagpasensya nyo, yun lang ang nakayanan natin. Sa atin hong pagbabalik, atin hong pasadahan, atin hong mga reports wala sa labas ng himpilan, 6:38 na umaga. Maaasahan, ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Ay, makulimlim ang umaga ngayong Friday morning. Pero tuloy-tuloy ho ang balitaan dito sa DZRH 2x2. Wala ho dito sa DZRH News Center. Atin naman hong puntahan ito hong labas ng ating impilan. Nakatutok pa rin ho ang RH reporters natin. Iba't ibang sulok ho ng kapuluan. Nandyan sa Maynila si RH29 Boy Gonzales. Yung bahagi raw ng Tambunting, Rizal Avenue. Nagmistulang mini dump site. Ay, naku. Paano pa yan pag maulan, partner? Ang kaya baho bumabaha. dyan. Pasintabi ho sa mga nag-aagahan ho, ha? Yung mga nagkakape ho ngayon. Magtakip-takip po ng ilong. Tenga, kung ayaw hong marinig itong balita ni RH29 Boy Gonzales. Boy G, magandang umaga. Good morning, Edniel, Tina. Ay araw-araw namin nagadaanan to. Nirereklamo na to ng mga residente na dumadaan sa Rizal Avenue dahil sa nagtatakip na sila ng ilong dahil sa ginawa ng mini dam site. Ito pinaka-center island ng Rizal Avenue tapat dito sa may Tambunting, District, Santa Cruz, Maynila. At ayon sa mga kay Ma'am Badong na nakakausap ko, madaling araw pa lang ay dumarami na yan. Kagabi pa lang meron nagtatapon ng basura yung ginawa ng mini dam site. Hindi naman daw dating ganyan na ang lugar. Talagang ginagawa na, namamihasa na. At Grabe, oh. ang nirereklamo nila yan sa barangay pero walang ang sabi nila walang nagagawa ang barangay. At bukod dyan, nadaanan din namin itong malapit dyan sa lugar na yan ay nagsisunog naman ng tanso. Nagsusunog ng tanso. Ginawa ng araw-araw yung basura, doon nagsusunog ng tanso. Tuwing madaling araw, yung dalawang kalalakihan. Palagay ko, ito yung sinasabi nilang nangangalakal sa madaling araw. At delikado yan at iniutos na nga ni General Benigno Guzman, ang hepe ng Manila Police District, na bantayan ng mga pulis dyan sa area. Baka magdulot pa ng sunog yung ginagawa ng ilang dalawang kalalakihan tuwing madaling araw na nagsusunog ng tanso. At sabi ng mga nakakausap ko, Edniel, Tina, walang ginagawa yung mga pulis dahil sa kung araw-araw nila nadadaanan yan, dapat yan napapansin ng pulis at nakikipagtulungan sa mga barangay official para mawala na yung ginagawang yan na nagsusunog ng tanso sa mga basura at yung tambak na basura dyan sa Tambunting, sa Santa Cruz, Maynila. Magkabilang side dyan, sakop yan ng Station Boy. 7 at Station 3, yung Center Island. At saka hindi siya boy, hindi siya simpleng kalsada lamang, ilalim ng LRT station yan eh. Maraming dumadaang sasakyan. Kaya nga tuwing umaga, yan yung napapansin nila at sabi nga nila, yung mga nagreklamo sa atin, Kuya Boy, pakirelay nga sa mga pinaukulan dahil sa ikaw na may laging naghahanap ng basura, hindi balita. Sabi ko, naghahanap ako ng balita, pero balitang basura. Ay, Ay araw-araw nadadaanan namin yan eh. Ang delikado ng susunog. Nakita mo yan, malaki na yung Sinisigaan. video na pinadala Yes, ang yes, ating piloto na si Ed Garcia. Tuwing madaling araw, Naku, alas 5, nadadaanan polusyon. niya na may nagsusunog ng dyan sa tabak na basura ng sa Rizal Avenue, corner Aurora Boulevard, sakop yan ng Santa Cruz Police Station. alright. Yan yung, Anong barangay yan, boy? ang alam ko, 3
Barangay 340, di ako nagkakamali. 340. Sino kayang barangay captain dyan? At, 340, nakalimutan ko na lang yung nakalagay sa pinaka-gate At pinaka-daan papunta sa Tabuting. Paano yan, boy? sana aksyonan. Reklamo yan, kung di ako nagkakamali, buwan na. Buwan na, ano? Ng dam site at yung lugar, mabaho. Kung papasok ko ng trabaho, pagpasok ko ng trabaho, amoy, basura na yung mga kababayan natin dumadaan dyan sa area ng Tabunting Rizal Avenue sa lungsod ng Na kampante ata, boy, si chairman sapagkat sabi ng Extended. Kamara extended ang kanyang termino. Kaya nga sabi ng mga kung maganda mag-extended pero kung maayos yung barangay official kung maayos. Pasado na matagal. Kaya nga gusto nga nila magkaroon na ng barangay, matuloy yung barangay election sa December. Alright. Boy, maraming salamat. Ito si Boy Gonzales para sa Rizales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales. Samantala, dako naman tayo sa ulat ni RH41 Romy Gonzales. Ito daw high-ranking government official tinanggal sa pwesto matapos mahuling nagmamaneho ng lasing. Ang detalye niya nihatid ni RH41 Romy Gonzales. Romy? Kinundina ng mga netizens ang ginawang ng isang opisyal na gobyerno na paglabag sa batas trapiko na pag-counterflow at pagmamaneho ng lasing. Ang naturang opisyal na hindi pinangalanan ng mga otoridad ay natiklo noong June 10, 2025 ng gabi sa Ligara Road, Baguio City. Sa report ng Baguio City Police Office na patunayan ng opisyal ay lasing at nakipagtalo pa sa mga nag-responding pulis. Sa kabila nito, hindi nagreklamo ang naargabyadong opisyal ng gobyerno na sakay sa nabanggang sasakyan ng lasing na opisyal, subalit inireklamo pa rin ito ng reckless imprudence resulting to damage to property. Kaugnay nito, ipinag-utos ng Regional Director ng Department of Transportation Cordillera na agad na ma-relieve sa pwesto ang LTO Baguio official na inakusahan ng misconduct. Isinailalim ni RD Glenn Dumlao sa administrative holding pending sa ginagawang investigasyon ng kanyang tanggapan itong naturang lasing na opisyal ng gobyerno. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzales. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Walang Friday the 13th dito. Pare. Dahil may maswerte pa rin. Pare, pag ginusto ni Sherwin Alparo na sampalin ka ng pera. Magpasampal ka. Sasampalin ka talaga niyan. Si Sherwin Alparo ay nandyan at may nakuha ng winner sa Barangay Guyong, Santa Maria, Bulacan. Baga daw baga, Sherwin. Sherwin. Bagay na bagay pangalan ni Sherwin sa pangalan niya. Sherwin, hindi Sherlus. Sherwin, nga, no? Nakuha mo, nagligapuhan ko ron, partner. Naputo. Naputol. Ganda pa naman ng ano namin. Oo nga. Ganda pa naman ng intro namin. Pinagpraktisan namin ni Tina yung Sherwin joke na yan, eh. Oo nga, eh. Baka maibalik agad. Balik natin. Oo. Sino ba ang maswerteng nanalo? Babalikan natin si Sherwin Alfaro. 9 minutes. Nak ng teteng. Ganda-ganda ng intro namin kanina, eh. Dahil ulitin natin. Ulitin natin, hindi narinig ni Sherwin. Nag-CR daw si Sherwin Alfaro. Sabi ko, walang Friday the 13th dito. Oo. Pag ginusto niyang sampalin ka ng pera, magpasampal ka. May pahabol ka pa, sabi mo kanina. No? Bagay yung pangalan niya. Pangalan ni Sherwin sa kanya. Kasi? Hindi siya Sherlus. Ambot!
ang ating DZRH Malakas promo ay nandyan sa Santa Maria, Bulacan at mayroon ng sasampalin ng pera. Si RH6 Sherwin Alfaro ngayong Friday the 13th. Sherwin, magandang umaga. Grabe naman yung sasampalin ng pera. At least pera. Hindi barya. Wag lang barya. Naku, sakit. Kesa naman ang balusin mo ng sako ng bigas. Guyong sa Santa Maria, Bulacan, talaga namang may nakilala tayo na napakalakas makinig ng radyo. Ayan, tingnan mo, binibida pa sa kapitbahay. Hindi pa makontento. Ayan o. Magandang umaga pa pangalan mo. Carmelita Esguera. Nanay Mita. Carmelita. Alam niyo yung kantang, When You Call Me Carmelita. Carmelita. Alam nga ni nanay. Yun pala. Tan 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 tan. Hanggang doon lang yung alam. Pero Nanay Carmelita, palagi kang bata ka, andito sa harap ng bahay niya, andito yung radyo niya. At tuwing umaga, Pagkagising ko, magbubukas ako ng radyo. DZRH. Naabutan ko si Angelo Palmores at saka si Jerry Baha at saka si Anthony Taberna. Susunod si Anthony Taberna. Si Deo Macalma. Sister El. Ay, Si kabisado. May Binauan. Lugaw Queen. Wow. Pati sideline. Memorize, ah. Pati sideline ni Wonder Woman, kabisado. talaga na nakikinig. Di mo, kabisado. Mga DZRH. DZRH, solid DZRH. Matagal na ako kayo nakikinig sa DZRH. Opo. Masira mabuo ang radyo. Wow. Masira mabuo ang radyo niya. Tuloy-tuloy yung pakikinig. Maghapon, hanggang gabi. Dahil paborito mo ang mga announcer ng DZRH, pinangalanan mo na silang lahat. Ito, mami, meron kang 1,000 pesos! Yay! Salamat pa, DZRH. Isampal mo. Yung Isampal mo. Kaya mo ba, Sherwin? Sherwin Bata Alfaro. Kaya mo ba? Nakaupo ngayon si Edil Parosa at saka si Tita Tina. Wala po si Deo Macalma. Papasok yun. Mamaya pa. Papasok yun si Boss Deo pa. Oo. Dapat ngayon, Anthony Taberna at saka si Jerry Baha. Yes. Oo, kilala niyan si Santa Maria pala yan eh. At kung sino mga papasok, eto meron kang DZRH Grocery! Pati yung mga absent, kabisado. Kabiyaya. At syempre, di lang yan, may katerno yan na naimbag na bigat ng DZRH. Maraming po salamat. At syempre, dahil kayo'y official ng miyembro ng ating pakikinig tuwing umaga, kayo'y magkakaroon po ng uniforme. Ang DZRH uniform, yan, sa darating na Lunes, susot nyo po yan sa araw ng pasukan. Opo. Anong grade na ho kayo? 72. Grade 72, yan, no? Tignan mo, papasok ka sa Lunes, grade 72 si nanay. Ano nyo ulit? Carmelita Esguera. Ayun, Carmelita Esguera. Taga saan ang mga Esguera? Guyong. Malawak, Guyong, Santa Maria, Bulacan. Wala kayong probinsyang iba? Wala po, dito na po kami pinanganak, dito na tumanda. Ay, hindi naman halata. Oo. Yan, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH, baka kayo lang susunod natin winner sa DZRH Malakas promo. RH number 6, Sherwin Battle Faro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro. At kay nanay, thank you ho sa pagtitiis sa amin. Meron ba ito extra, yung Malakas? Wala na, Boset. Okay na yun. Thank you ho sa lahat ng ating mga listeners dyan sa Santa Maria, Bulacan. Jerry Baha, Anthony Taberna, 2x2. Minus Jerry Bat, Anthony Taberna, kami pa rin ho inyong makakasama hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Tina Nolasco po. Ako naman si Edniel Parosa. Susunod na ang mga pangunahing balita. 2 minutes bago mag-alas 7. Ang balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV.
we've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Oy, sakto yung punto. Alas 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga live na live sa DZRH Radio, DZRH TV, DZRH Digital, nationwide, worldwide, at netwide. DZRH, pangunahing balita. Pangunahing balita. Pangunahing balita. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ho ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nag-file ng interim release request sa ICC. Kukup-kupim daw siya na isang hindi na tinukoy na bansa. Mga eksperto sa batas binatikos ang hakbang ng Senado na ibalik ang impeachment case sa Kongreso. Demokrasya ng bansa nanganganib. Ilang senador kasama, ha? Sa 73% na walang alam sa konstitusyon, ayon kay Attorney Christian Monsod. Halos 600 Pinoy nagka-HIV dahil sa paid sex. Commission on Elections pinaghahandaan ng posibleng suspensyon ng barangay at sangguniang kabataan election sa Disyembre. At bilang ng nasawi sa bumagsak na Air India plane, nadagdagan pa, sumipa na sa halos 300. Pangunahing balita. Yan ang headlines sa mga pangunahing balita ngayong araw na ito ng Biyernes, Friday the 13th. At 13 sa buwan ng Hunyo, taong 2025, kami pa rin ho ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po Tina Nolasco. Ito naman ho si Edniel Parrosa. Pangunahing balita. Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pilipinas, isang pasahero ang himalang nakaligtas sa pagbagsak ng eroplano ng Air India kahapon na biyahe siya ng London. Kinilalang lone survivor na si Vishwas Kumar Ramesh, 40 anyos sa British national, na napag-alamang nakaupo sa 11A seat. Ayon sa kanyang kapatid, walang ideya ang survivor kung paano siya nakagawang makalabas ng eroplano. Sa ngayon, patuloy pang nagpapagaling ang biktima sa ospital matapos magtamo ng sugat sa dibdib, mata at sa kanyang paa. Samantala, batay sa huling tala ng otoridad sa Mampana, sa 290 ang death toll sa karumal-dumal na India plane crash. Pangunahing balita. Kaugnay ng balitang yan, halos 200 at 70 na ang bilang ng mga nasawi
Matapos bumagsak at sumabog ang Air India Flight AI-171 ilang sandali matapos nitong mag-take off sa Ahmedabad, India. Sa ulat ng CNN World, nadagdag sa bilang ng mga namatay ang mga taong nasa loob ng BJ Medical College and Hospital Hostel na nabagsakan ng eroplano. Unang napaulat na nasawi ang mahigit 240 pasahero ng eroplano maliban sa isang survivor na kinilalang si Vishwash Kumar Ramesh, 40 years old, isang British national. Pangunahing balita. Sa iba nating mga balita, 7:05 ng umaga, sa higit 5,000 bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa unang kwarto ng taon, 12% o katumbas ng 596 sa mga ito ay nakuha dahil sa transactional o paid sex. Batay sa tala ng Department of Health, ang naturang HIV patients ay nagbayad o di kaya ay nagpabayad kapalit ng pakikipagtalik. Ayon sa ahensya, sumampa sa 16,586 ang kabuwang bilang ng naitalang HIV cases sa bansa mula nang mapaulap ang transactional sex noong December 2012, kung saan 44% sa mga ito ay mayroon na umanong history ng paid sex. Pangunahing balita. Samantala, nagpaabot ng pakikiramay ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya at mahal sa buhay ng mga nasawi sa bumagsak na eroplano ng Air India. Sa inilabas na mensahe ng Presidente, ipinaabot din ito ang pakikidalamhati ng mga Pilipino at simpatya kina Indian Prime Minister Narendra Modi at sa pamahalaan ng India. Bumagsak ang Air India Flight AI-171 ilang sandali matapos nitong mag-take off sa Ahmedabad, India, lulan ng 240 pasahero at isa lamang ang nakaligtas. Pangunahing balita. Formal nang umapela ng interim release si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa inihaing dokumento ni Nicholas Kaufman, Legal Counsel ni FPRRD. Iginip niyang hindi naman maselan ang kalagayan ni Duterte para makabiyahe at siniguro nilang dadalo sa mga pagdinig ng hukuman ang dating opisyal ng Pilipinas. Mayroon din naman ng member state ang ICC na handa siyang kupkupin kasabay ng pagtiyak na hindi ipapahiya ni Mayor Digong ang bansang willing o handa siyang tanggapin. Hindi naman tinukoy sa website na ICC kung anong bansa ang tinutukoy ni Kaufman. Pangunahing balita. Kinokonsidera na ng Commission on Election o COMELEC ang muling pagsuspinde sa barangay at sangguniang kabataan election na isasagawa sana sa December 1 ngayong taon. Ito'y matapos ratipikahan ng Senado at Kamara ang Bicameral Conference Committee report na nagpapalawig sa termino ng nakaupong mga opisyal ng barangay at SK. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia, magkakaroon sila ng emergency meeting sa susunod na linggo para pag-usapan kung ano sa mga ginagawang paghahanda para sa nasabing eleksyon ang dapat munang itigil. Halimbawa na lamang anya rito ang pagbili ng indelible ink dahil posibleng masira ito kung tuluyang masususpinde ang halalan. Pag-uusapan din anya nila ang budget, pag-postpone sa voter registration na nakatakda mula July 1 hanggang 11. Tiniyak naman ni Garcia na susundin ng COMELEC ang anumang magiging pinal na desisyon at hihintayin ang pasya ng Pangulong Marcos Jr. Pangunahing balita. Posibleng ilan sa mga senador ay kabilang daw sa 73% ng mga Pilipinong may little to no familiarity sa saligang batas. Yan ang banat ni Attorney Christian Monsod, isa sa mga bumalangkas ng konstitusyon na nagsabing ang pag-remam ng Articles of Impeachment sa Kamara ay sumasalamin sa kakulangan ng constitutional literacy ng mga senador. Gate ni Monsod na nagpapatuloy na diskusyon kung tatawid ang impeachment case sa 20th Congress ay senyalis na kailangan ng mas malalim pang pag-unawa sa mga probisyon ng charter. Ang tanging naging reaksyon na lamang dito ni Monsod, "May God have mercy on us." Pangunahing balita.
Umalma ang Philippine Constitution Association sa ginawa ng Senado bilang impeachment court na pag-remand o pagbabalik ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa statement ni PhilConsa Chairperson at dating Supreme Court Chief Justice Reynato Puno, ang naging hakbang ng impeachment court nagdudulot ng constitutional questions at mga hamon sa integridad ng impeachment process. Babala nito, posibleng magdulot ang aksyon ng Senado ng grave abuse of discretion at nanganganib na mababaliwala ang fundamental principle ng ating constitutional democracy. Ipinunto rin ni Puno na ang hindi pwedeng mawala o masuspinde ang jurisdiksyon ng Senado bilang impeachment court dahil lamang sa mga procedural acts. Sa halip, dapat ito ay magpatuloy hanggang sa maresolba o mabasura ang kaso. Nanawagan si Puno sa Senado na ipatupad ang kanilang constitutional duty at ituloy ang impeachment trial batay sa nakasaad sa saligang batas at rule of law. Pangunahing balita. Alas 7:10 ng umaga, 3 overseas Filipino workers sa Northern Ireland ang kasalukuyang inaalalayan ng Department of Migrant Workers kasunod ng nagaganap na malawakang riot sa lugar. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, hindi nasaktan ng naturang OFWs ngunit na-threaten o nagkaroon ng banta sa kanilang komunidad at kabuhayan. Tiniyak ni Kakdak na walang nasaktang OFW sa nangyayari ring immigration protests naman sa may bahagi ng Los Angeles, California. Sa ngayon, nakatalimam DMW sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos tutukan ang sitwasyon sa LA at tulungan ng mga Pilipinong apektado na naturang mga protesta. Hindi naman sila nasaktan at yung kanilang tirahan ng komunidad ay di na baga na-threaten ng mga riots. Bumuha tayo ng sitwasyon. Nagkaroon na ng kumbaga law enforcement taking over. But nevertheless, temporarily vacated by the respective residential law. So tinutulungan natin sila. Ang tinig ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Pangunahing balita. Samantala, ito update sa LA. Tumindi pa raw ang mga kilos protesta laban sa mga operasyon ng Immigration and Custom Enforcement sa Estados Unidos. Sa report ni Joy Jun Acol, correspondent ng radyo natin at DCRH sa Amerika, dumami pa po ang mga lungsod sa Estados Unidos ang nakiisa sa immigration raid na iniutos ni US President Donald Trump sa undocumented immigrants. Samantala, umabot na sa higit 200 katao ang naaresto dahil sa pagsira sa mga gusali at pasilidad ng gobyerno bilang bahagi ng kanilang pagprotesta sa kautusan ni Trump. Nagpapatuloy naman ang curfew sa LA dahil sa mga kaguluhan na dulot ng demonstrasyon. Pangunahing balita. 2 patay, isa naman ang kritikal sa aksidente sangkot ang tricycle at truck dyan sa bahagi ng Talavera sa Nueva Ecija. Nagbabalita si Grace Ansano, RH25. Grace? Yes, patay ang tricycle driver at isang sakay nito habang maluba. Ang isa pa sa nangyaring vehicular accident sa bahagi ng La Torre Bypass Road sa bayan ng Talavera mag-aalauna ng hapon kahapon. Sa ulat na nakarating sa tanggapan ni Nueva Ecija Police Provincial Director Colonel Ferdinand Hermino, ni Talavera Chief of Police Lieutenant Colonel Marlon Cudal, binabaybay ng 10-wheeler wing truck at tricycle ang naturang lugar ng may magkaroon nga ng pagkakatagisan sa tagiliran ng wing truck na minamaneho ni Benjamin Manrique at ang tricycle. Agad na nawalan ng kontrol ang driver ng tricycle nang nasa wing si Eduardo Dasalia, 21 anyos, at sa tindi ng impact nagtalsikan ng mga sakay nito na nagresulta ng pagkamatay ng isang sakay nito na kinilalang si Micaela May Dasalia habang malubha ang isa pang sakay nitong 37 taong gulang na kaanak na kinilalang si Romnick de Guzman. Sumalpok sa kasalubong pang truck ang tricycle
Sa tulong ng MDRMO Talavera, pulis at ang barangay official na isugod ba sa pagamutan ang mga biktima. Subalit binawian din ng buhay ang dalawa. Hawak na ng PNP ang dalawang driver ng truck at patuloy na iniimbestagahan at nakatakdahan na rin sampahan ng kaso ang mga ito. Para sa DZRH, ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Maraming salamat, Miss Grace Sansano. Magbabalik po ang DZRH 2x2 at mga pangunahing balita makalipas ang ilang paalala. Oras sa tindahan ni Aling Nelia. 7:15 ng umaga sa tindahan ni Aling Nelia. Ay! Good news! Aba, may good news ho tayo. Taas fresh pala. Good news. Kinabahan si Yuel. Hinighlight tuloy ni Yuel Reyes yung teleprompter. Sorry po. Umaasa lang naman. Oo, pinag-uusapan na rin natin yung Friday the 13th. Sagat-sagarin na natin. Meron palang taas presyo pala. Nako. Pasensya na ho. Agam higit pisong taas presyo sa produktong petrolyo. Aba, namumuro daw sa susunod na linggo. Ibabalita sa atin ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle, magandang umaga. Good morning, Edniel. Namumuro na naman yung taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo, June 17. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ng mula 70 sentimo hanggang piso at 40 sentimo yung kada litro ng gasolina, habang piso naman hanggang piso at 40 sentimo sa kada litro ng diesel. Posible naman yung taas presyo rin na piso hanggang piso at 20 sentimo sa kada litro ng kerosene. Kabilang sa mga tinukoy na dahilan ng DOE ang positibong senyales sa kalakalan ng Amerika at China at ang nilulutong kasunduang nuklear ng Amerika at ng Iran. Sinabi pa ni Romero na dahilan din yung inaasahang pagpapatuloy sa paglago ng demand sa langis sa susunod pang 2.5 dekada, ayon sa Secretary General ng Organization of the Petroleum Exporting Countries. Maaari pang magbago yung oil price adjustment batay sa huling araw ng kalakalan sa pandaigdigang pamilihan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Jerry Baha, Anthony Taberna, 2x2. Minus Jerry Baha at Anthony Taberna, kami pa rin ho ang inyong pagtiisan. Kasama nyo hanggang alas 8 ng umaga. Tina Nolasco po. Ako naman si Edniel Parrosa. Ay magiging maulap pa rin ho ang kalangitan sa marami hong malaking bahagi ng bansa kahit ho umalis na at tuluyan ng humina yung bagyong Auring kagabi, partner. Na sa latest ho ng Weather Bureau ng Pag-asa ay isa na lamang ho low pressure area at nasa labas ho ng Philippine Area of Responsibility. Pero alamin natin. Oo, dahil bago pa man mabuo yung Auring, talaga hong inulan at binaha pa nga yung ilang mga lugar, lalo na dyan sa Visayas at Mindanao. Kung di ako nagkakamali, partner, may mga reports tayo ng mga affected families at individuals. Kumustahin natin yung kalagayan ho ng ating mga bayan-bayan, lalo na yung mga naapektuhan talaga nung habagat at iba't ibang sama ng panahon. Kasama natin ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense, si Attorney Chris Noel Bendijo. Attorney Chris, good morning. Welcome mo sa DZRH. Good morning po. Hi, Sir Edniel. Ma'am Tina, good morning po. Yes, sir. Hindi ho kagandahan yung balita kapag pinag-uusapan natin yung affected families nung itong mga sama ng panahon. Pero as we speak, sir, may latest na ho ba tayong data? Ilan ho yung mga naapektuhan? Kasi hanggang kahapon, partner, attorney, ang report na NDRRMC ay may 3 casualty raw dyan sa may Mindanao, sir. Tama po yung nabanggit nyo, Sir Edniel, no? In fact po, bago pa man po humagupit itong Auring, ay ito na po yung epekto ng low pressure area at yung interaction sa habagat, no? Bago pa man din po yun, no? Bago pa nga po dumating yung panahon ng tag-ulan sa deklarasyon ng Pag-asa, ay yung anumang ITCZ natin na nagpabaha sa Mindanao, no? Gaya po nung inyo nabanggit,
meron po tayong 3 na paiulat na casualty sa Misamis Oriental dahil ayon po sa report na na-validate na po natin, tinangka po nilang tumawid sa spillway, no? At dahil po sa lakas po ng agos ay ito po ang nagdulot sa kanilang kasawian. So dito po talaga natin makikita na talagang medyo kakaiba na po yung mga weather systems natin ngayon, na kahit ITCZ pa lang, shear line pa lang, umpisa po nung taon, yung pinagmahayog Puerto Princesa, ay talaga pong matinding buhos ng tubig ang naidudulot nito, kung kaya talagang napakahalaga para sa ating mga kababayan na tumutok sa Pag-asa, sa mga stasyon ng radyo upang makakuha po talaga ng mas importante impormasyon, no, upang makapagdesisyon sila agad upang mag-evacuate or kung ano pa man ang kailangan dapat gawin. Pero sir, maliban doon, partner, sa pinag-uusapan nating initial reports ng casualties dulot ng ITCZ at ilan pang mga sama ng panahon bago pa man mabuo yung Auring. After, sir, nitong paglabas ng Auring, mayroon ba tayong nadagdag, sir, dyan sa mga pinag-uusapan nating mga buhay? Sa ulat na hawak ko po ngayon, 6 o'clock this morning, wala pa naman po tayong naidadagdag ditong naitala, no? Meron po kasi yung mga for validation pa, pero mas maganda po sigurong i-announce na po natin ito kapag validated na po. Validated. Attorney Chris, sa mga evacuees natin, meron ba tayong mga pamilya pa na sa evacuation center at nabibigyan ba sila doon ng mga kailangan nilang supply ng pagkain at mga kagamitan? Hello po? Oo. Kamusta po ang ating mga evacuees? Meron po ba? Ay, opo. Sa apektadong populasyon po natin, mahigit 5,000 pamilya po ito. Ito po ay nangangahulugan na lagpas 17,000 na individual, no, across 61 barangays, no. Patungkol naman po sa pagresponde dito, alam niyo po, dito papasok yung kagandahan ng setup ng ating NDRRMC na multi-agency po siya at napakaganda po ng ating linya ng komunikasyon at koordinasyon sa pagitan ng mga ahensyang ito. At may pagmamalaki po natin ang kagalingan po ng ating DSWD dahil nag-ano na po sila, no, nag-stockpile po sila. Nationwide, meron po silang 3 million na food packs na nakahanda, naka-preposition po sa kanilang mga regional offices. At ito po ay handang i-deploy, no, sa kahit anumang area na mangangailangan ng mga ganitong food packs. On the part of the Office of Civil Defense, umpisa pa lang po ng taon, base nga po sa ating eksperyensya nung nakaraang taon, pati na nga po itong shear line saka itong ITCZ, minabuti naman po ni Yusek Ariel Nepomuceno na umpisa pa lang ng taon ay mag-inventaryo na ng ating mga shelter repair kits, ating hygiene kits, ang ating family packs, upang sa ganun ay dinoble po natin yung inventaryo at ganun nga po, gaya ng DSWD, handa rin po tayong tumugon sa kahit anong area na mga kailangan ng mga ganitong mga supplies. Attorney, habang nag-uusap tayo ngayon, may mga namomonitor pa ba yung OCD na mga flooded areas o mga lugar na marahil may pagguhupan ng lupa o delikado pang uwian, daanan ng ating mga kababayan? Doon po sa sir, no, currently mobile lang po ako ngayon. Ipapadala ko po yung listahan ng mga flooded areas pa po natin. Pasensya na po, hindi ko po yung aking hands-free, no, pero papadala ko po agad yung mga flooded areas pa po natin. Pero most definitely, saan mga lugar pa yan, sir? Yung mga apektado pa ngayon, at least pinag-uusapan natin, partner, yung mga lugar na may mga bakwit pa di ba? Kaya mahalagang malaman. Sa tala po natin, sir, meron pa tayong mga 21 flooded areas, no. This is spread across regions 9, 11, and 12, no. Again, ito po kasi hindi lang po itong epekto nitong ating Auring. Even before pa po, no, yung ating ITCZ ay nagdulot na po ito ng matinding pagbuhos ng ulan. At yun nga po, nagtuloy-tuloy siya hanggang nagkaroon po ng interaction yung low depression area at saka yung habagat hanggang sa naging Auring. Kung kaya't yung mga ganitong pakalat-kalat na pag-uulan po ay dumagdag lang po talaga dun sa water level na naibuhos na ng ITCZ. Sa mga damage na infrastructure po natin, mga kabahayan, may datos po ba tayo, Attorney Chris, kung kamusta po ang estado noon? Meron po tayong mga in terms of reported damages. Sa ating mga kabahayan, may mga mahigit 780 plus tayong mga kabahayan, no, na damage. Ito po ay partially damaged 780. Yung totally damaged po ay 9 po yung reported, no. In terms of yung ating naipaulat na po na assistance to the families,
base po sa LGU tsaka sa DSWD, nasa mga 2 million na po yung ating na de-deploy dito. In terms of roads po, meron po tayong 21 roads. Again po, I'll send po yung actual details later po. No? But meron po tayong 21 road sections affected po dito sa naidulot pong pag-uulan of recent po. Attorney, dumaan tayo sa El Nino last year. Dumaan tayo sa La Nina, yung abnormal na buhos ng ulan sa isang kalendaryo. Ngayon ho, nandito na ho tayo sa siwang ng rainy season na naman, na bagat season. Anong mga challenges sa'yo nakikita na OCD entering this period? At siguro, paano tayo sir naghanda para lang doon sa kapanatagan ng ating mga kababayan na ito pa lang, kakasimula pa lang ng Hunyo, kalagitnaan pa lang ng Hunyo, nakakaranas na tayo ng ganitong mga pagbaha kahit ang bagyo natin oras lang ang binilang dito sa ating par, attorney. Tama po yan, napakaganda po ng tanong ninyong yan. No? Maibabalik ko lang po, nung nakaraang taon, nung Nobyembre, hinagupit po tayo ng KLMNOP sa loob ng isang buwan, ng Nobyembre lamang po ito. Ito pong karanasan natin ito, dito po natin natutunan talaga na yung pong konsepto ng anticipatory action, no? Na alam na po natin na may paparating na bagyo, ano po ba yung mga pwede natin gawin. No? So yung mga ganitong bagay, halimbawa po, yung pag-aangkla sa ating mga barko, yung pong ang tawag po nila mooring, no? Yung dinadala po yung mga bangka sa inaahon po ito, sinisilong po ito, yung mga konsepto po ng early harvesting, yung pong pagtatali sa mga bahay, no? Upang hindi liparin ito. Yung mga ganitong mga innovative na solusyon po, yan po ay sinasaklaw ng tinatawag nating anticipatory action. At ito naman po ay ginagawa natin sa ibang mga bayan po natin. No? Pero in the long term po, meron po tayong nakasalang na bill, no? Yung imminent disaster bill. Yun po yung nakikita nating posibleng mas makakatulong sa atin in the long term dahil sa batas pong ito, magkakaroon po tayo ng earlier access sa calamity fund. No? Hindi po tayo mag-iintay ng state of calamity. At nang sa ganun, makapag-mobilize po yung ating mga local disaster units, yung ating local government units, bilang anticipation sa paparating na bagyo. No? So, yung pong on the part of Office of Civil Defense, gaya po niyan, umpisa pa lang po ng taon, nag-strategic prepositioning na po tayo ng ating mga non-food items dahil ang number one po natin dapat tandaan, dapat po agad-agad yung pagsagot natin sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. So kung manggagaling pa po sa malayong lugar, ang mga ganitong relief items, yung ating shelter repair kits, kawawa naman po yung ating mga kababayan. Ikalawa po, natutunan din po natin, may gano'n na po palang posibilidad, no, na parang may Santa Cruzan na mga bagyo. Kung kaya, yung ating pong inventaryo ng ating mga ganitong relief items, pinadoble po ni Yusek Ariano Pomoceno. At yung kahalagahan po talaga ng tubig, no? So tayo din po ay nagdagdag ng procurement sa ating water filtration units at yung ating tinatawag na air to water, no? So ibig sabihin po at any time na mangangailangan ng tubig ang ating mga kababayan ay kayang-kaya na po nating tugunan. Yan po yung mga naging paghahanda ng Office of Civil Defense base sa ating naging karanasan noong nakaraang taon. Attorney, last question na lang on my part. Malapit na po ang pasukan. Kamusta po ang estado ng mga paaralan? Meron po bang mga lubog pa sa baha? At meron bang hindi pa pwedeng mapasukan ng mga estudyante? Lalo't sa Lunes, partner, pasukan na. Tapos sa public baka mamaya, school. evacuation center pa. Yun, isa pa. Baka nanatiling evacuation center. Napakatotoo po ng tanong ninyo, no? In fact po, meron po tayong tinutukan over the weekend, yung pong ating nasa Kanlaon. Dahil magmula po Disyembre nung nakarang taon, ay nasa mga evacuation center po yung ating mga kababayan. At ito po ay kadalasan nasa mga eskwelahan po. No? So, base po sa utos ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kailangan po hindi po mahadlangan yung pag-aaral ng ating mga kabataan. Kung kaya itong mga nasa Kanlaon po natin, yung nasa evacuation centers ng mga paaralan po, ay unti-unti na po nililipat sa ibang lugar at nang sa ganun masigurado po natin na hindi po mapipigilan yung pag-aaral ng ating mga kabataan. Saan naman sila sir malilipat sakali? Kasi may 2 days na lang tayo. Tama po yan, no? Meron po tayong mga in-identify na ibang open areas at temporarily po, dito po tayo magtataguyod ng mga tent city at nang sa ganun po magamit po yung mga classroom ng ating mga kabataan, no? Dito naman din po papasok, pasensya na po medyo mahaba yung sagot, dito naman po papasok yung Ligtas Pinoy Center Act na hopefully po for implementation na tayo next year dahil minamanduhan na po tayo ng batas na magtayo ng mga permanenteng evacuation center
lalong-lalo na po sa mga lugar kagaya po ng Canlaon na talaga pong may mga ganitong presensya ng bulkan, yung ating mga lugar sa Bicol area na lagi pong hinahagupit ng bagyo, ipapaprioritize po natin ito sa pagtatayo po yung tinatawag nating Ligtas Pinoy Centers. Mga last na lang sir, sa akin naman more or less ilan ito pinag-uusapan natin partner na lilipat pa na mga bakwit dyan sa Canlaon. Base po sa ating tala, meron po tayong 2,192 families, no? Ito po ay nangangahulugan mga lagpas po 7,000 na individuals, at ito po ay nakaspread po sila sa 16 na presently evacuation centers, pero ito po ay mga educational institutions, at meron naman po tayong mga na-identify ng mga lugar na kanilang paglilipatan. Yung iba naman po ay dalawa po sa mga sites na to ay ang tawag po natin i-decamp po, no? Ibig po sabihin sila po ay papahintulutang makauwi dahil sila naman po ay labas doon sa extended danger zone na 6 kilometers. So ito po yung magiging solusyon po natin, at nang sa ganun po matiyak po natin na hindi po mahahadlangan yung pag-aaral ng ating mga kabataan. Alright. Attorney Chris, maraming salamat po sa pagsama sa amin. I know busy kayo, lalo pat mayroon tayong i-assess pa na epekto ng Auring. Ingat po sir. Thank you po sa pagsama. Maraming salamat po. Salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga po. Si Attorney Chris Toel Bendijo, tagapagsalita ng Office of Civil Defense. 7:36 ang umaga. Pangunahing balita. Tuloy ang mga pangunahing balita dito pa rin sa DZRH 2x2. Kami ang inyong kasama. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Parrosa. Mga pamilyang apektado ng malawakang pag-ulan sa Visayas at Mindanao, agad na binigyan ng agarang tulong ng DSWD. Update mula kay Val Gonzales, RH5. Val, magandang umaga. Edwin, umabot na sa halos 70,000 taon ng family pupaks ang may pamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng malawakang pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa Intertropical Convergence Zone. Sa report ng DSWD na ipamahagi ang mga family food packs sa mga rehiyon ng Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargento at Samar Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Layunin ng agarang pagtulong na mahigsa ng gutom at hirap ng mga pamilyang naapektuhan. Pag-monitor ng DSWD sa mga lugar na apektado ng ITCJ at nagpapatuloy ang pamamahagi sa mga nangangailangan bukod sa family food packs. Nakipang uri ng tulong tulad ng financial assistance at non-food items upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng pamilyang biktima. Ako si Val Gonzales, DZRH na sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Pangunahing balita. 7:43 ng umaga, binuweltahan ng Kamara ang Senado sa hindi nito pagkompromiso sa isinusulong na dagdag sahod para sa mga minimum wage earner. Ayon kay House spokesperson Attorney Princess Abante, walang naganap na bicameral conference meeting sa huling sesyon ng 19th Congress. Giit ni Abante, nais ng Senadong tanggapin na lamang ng Kamara ang mas mababang bersyon ng panukalang legislated wage increase na 100 pesos. Pinanindigan ng House spokesperson na hindi bariyang kailangan ng mga manggagawa kundi makatarungang pasahod na makaagapay sa taas ng bilihin at hirap ng pamumuhay. But instead of a dialogue, ang binalik sa amin ay tahimik na pagtanggi at pagmamadali. The people deserve accountability. Hindi ito pagkukulang ng Kamara. Ginawa namin ang aming trabaho. Pero ang Senado, iniwan sa ere ang manggagawa. This is not the end. Hindi bariya ang kailangan ng mga manggagawa. Ang kailangan nila, sahod na makatao, sahod na makatarungan. The House stands with labor and we will keep fighting. Pangunahing balita. Dapat sundin at igalang ng Kongreso ang desisyon ng Impeachment Court na i-remand ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang iginiit ni Senate President Chis Escudero kasunod ng pahayag ni House Speaker Martin Romualdez na lubhang nakababahala ang naging aksyon ng Senado na ibalik ang impeachment complaints na inaprubahan at isinumite ng Kamara.
Ganun pa siya ng impeachment court bilang mga taga-usig, dapat nilang galangin at sundin yun. Papareho din sa parte ni VP Sara, dapat galangin at sundin din niya yung summons na iniso ng impeachment court. Pangunahing balita. Nagkilos protesta naman ng mga guro o grupo ng mga manggagawa matapos ng bigong aksyonan ng Kongreso ang panukalang batas na layong itaas ang sahod hanggang sa mag-adjourn ng tuluyan ng sesyon. Ayon sa Kilosang Mayo 1 KMU, hindi katanggap-tanggap ang sabuatan ni Pangulong Bongbong Marcos, House Speaker Martin Romualdez at Senate President Chis Escudero para harangin ang pagkakaloob ng makatarungang sahod. Sinabi naman ng grupong nagkaisa Labor Coalition, malinaw na pinatikim lamang ng mga mambabatas sa mga manggagawa sa hiling na taas sweldo. Samantala, itinuturing ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na salot sa kalayaan ang fake news, mga maling impormasyon at mga kasinungalingan. Sa kanyang talumpati sa 127 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, sinabi ng Pangulo na kung titingnan ang sitwasyon sa buong mundo ay nasobrahan na ang kalayaan dahil sa nagkalat na maling impormasyon, walang tigil na kasinungalingan at fake news na nakasisira ng pamumuhay. Nagpahayag din ito ng kalungkutan na may ilang Pinoy ang ipinipilit ang maling paniniwala para sa interes ng iba sa halip na mas dapat isaalang-alang ang kapakanan ng mas maraming mamamayang Pilipino. Nanawagan din ito sa lahat na manatiling tapat at pumanig sa tama, partikular sa mga nasa gobyerno na huwag sayangin ang tiwalang ipinagkaloob sa kanila ng mamamayang Pilipino. Dahil ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa, manhid sa kapakanan ng ating bansa. Yan ho ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos habang may nagtatawanan sa likod. Sa kanyang likod. Nakita sa RTBM Oo. Dapat kapag presidential speech partner, sinasala ng grupo. Lalo yung nandun sa camera na banda. Kita sa camera Ayun Nag-uusap, nagkakwentuhan. Habang ang Pangulo ay seryosong nagpapahayag at nagbababala sa epekto ng peking balita. Ayun. Ay, may nagtatawanan sa kanya. Hindi, pero to be fair naman dun sa mga nagtatawanan siguro. Hindi naman nila alam na hagip sila ng camera. Oo, posible. Dahil malayo-layo yung area nila Oo. At kaso nga lang nandun kayo, dapat nandiyan ka para makinig. Ayun. Anong bago, Mars? Oras na umaupo ka dyan, di ba? So, eto na nga. Ayun. Pangunahing balita. 7:48 ng umaga. 8 minutos bago mag-alas 8. Matapos ng 5 buwan, lifted na ang election gun ban na unang ipinatupad noong January 12 bilang bahagi ng security measures para sa 2025 midterm elections. Sa tala ng Philippine National Police ay nasa 3,616 na mga individual ang nahuli dahil sa paglabag sa election gun ban. Kabilang dito, 3,462 na mga sibilyan, 61 security guards, 16 na dayuhan, 21 pulis, 19 na sundalo, 14 na mga elected government officials, 7 tauhan ng iba pang law enforcement agencies, 3 minor de edad. National Capital Region Police Office ang nakapagtala ng pinakamaraming bilang ng mga naaresto. Sinumdan ng Gitnang Luzon, Region 7 at Region 4 AO Calabarzon. Samantala, kumpiskado naman ng PNP 3,702 na mga baril sa buong election period na natapos noong 11 ng Hunyo. Pangunahing balita. Hindi sapat ang legislated wage hike para sa mga manggagawa. Ayon kay Employers Confederation of the Philippines o ECO President Sergio Ortiz Luis Jr., hindi sweldo ang totoong suliranin kundi mataas na presyo ng mga bilihin. Git ni Ortiz Luis, mas kailangan ng Pilipinas ang investments, maging ang paglikha ng dekalidad na trabaho. Hindi deadlock ang tawag doon dahil ulitin ko, impeachment court ang Senado, hindi ito magkaparehong ahensyang magkapantay tulad ng Kamara at ng Senado. Impeachment court ng Senado at taga-usig sila.
Si Senator Chis yun Oo. Kaboses si- kasi. Siya nalito eh. Ortiz Luis. Oo. Bakit si Senator Chis? Pero magkaboses talaga sila eh. Wala ba dyan si ECOP President? Baka cheese ang dinig. Sergio Ortiz Luis? Negative? Alam naman hindi mangyayari. Okay. Ang problema, pinaasa mo yung mga tao. Yung mga investors natatakot sa atin sa mga ganyan. At the end of the day, we need investments and create jobs and quality jobs. That's the only way. It's a slow process, but it's a process that you cannot legislate. Magiging partially operational na ang Metro Rail Transit Line 7 o MRT7 sa 2027. Akala nyo ngayon Ayon sa Department of Transportation, inasahang magagamit na ang 12 istasyon ng MRT7 mula North EDSA hanggang sa may Sacred Heart Station pagtapos ng 2 taon. Samantala, maaga ring natapos ang Batasan Station sa Quezon City. Sabi ng DOTR, 100% kumpleto na at handa ang turnstile gates, ticket counters at train platforms sa naturang istasyon. Samantala, idineklara ng Malacanang bilang Special Non-Working Day sa Maynila sa June 24 ngayong taon bilang pakikisa sa pagdiriwang ng 454th anniversary ng lungsod. Sa Proclamation No. 925 na nilagdaan ng Executive Secretary Lucas Bersamin, layo ng deklarasyon na mabigyan ng pagkakataon ang mga Manilenyo na makibahagi at maipagdiwang ang Araw ng Maynila. Nilagdaan ang proklamasyon noong Hunyo 11. Nangangamba ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa posibilidad na nagkalat ng sakit ang mga dayuhan o nagkakalat ng sakit daw yung mga dayuhang nagtatrabaho sa Pogo dito sa ating bansa. Yan ay matapos madiskubre na higit 60 Pogo workers na nakadetine sa pasilidad ng PAOK ang mayroong human immunodeficiency virus o HIV, habang ang iba naman ay may syphilis at hepatitis. Sa records ng Bureau of Immigration, tinatayang nasa 8,000 hanggang 10,000 dating Pogo worker ang hindi pa nakalalabas ng bansa at nagtatago o kaya naman nagtatrabaho pa rin sa mga gerilla o maliliit na Pogo hub. Ito, paalala sa mga estudyante at guro, nilinaw po ng Department of Education na pinapayagan naman ang paggamit ng cellphone sa klase kung ito ay gagamitin para sa pag-aaral. Sinabi ni Dapat Secretary Sani Angara, bagamat hindi hinihikayat ang paggamit ng gadget, may mga pagkakataong pinapayagang gumamit nito ang mga estudyante para sa pagkatuto. Sa katunayan, gumagamit na anya ang ilang public schools ng educational initiative tulad ng Khan Academy na ina-access ng mga estudyante gamit ang kanilang smartphone. Ayon naman kay Ruby Bernardo, Pangulo ng Alliance of Concerned Teachers sa NCR, marami sa mga guro ang gumagamit na ng cellphone o tablet at hindi na ito maituturing na optional kundi pangangailangan dahil sa kakulangan ng learning materials. Magandang dilag, puso ko yung nabiha. Ay, sa ating showbiz news, ngayong swelday pala ngayon, partner? Yes. Hindi lang pala Friday the 13th. Payday. Payday Friday the 13th. Kontrobersyal ang pagkawala o pagiging missing in action daw ng mga kaibigan ng komedyanteng si Vice Ganda na sina MC at Lassie sa isang TV noontime show. Yan ay makarang mapansin din ng ilang mga fans na hindi rin nagpe-perform ang dalawa sa kahit anong comedy bar na pag-aari ni Vice Ganda. Lalo itong napalakas sa hinala na posibleng mahimdi pagkakaunawaan daw si Vice at dalawang komedyanteng iniugnay sa paninita ni Vice kay MC sa isang YouTube vlog nang magbakasyon sila sa Coron, Palawan kasama ang iba pang kaibigan. Pangunahing balita! Ay, total naman partner, tapos na ang election gun ban. Kung hindi naman din malakas ang ulan ngayon, wala naman ng bagyo, yung mga shooter dyan, yung mga pupunta ka na ba doon? Oo, samahan nyo na ako. Papunta na ako doon. Anong oras ba? Oo, aarangkada na ho ngayong araw, itong 3 araw. At 3rd PNP Press Corps Invitational Shoot Fest. Ngayon huyam June 13, 14 at 15. Pakita nga natin yung yung PubMat. PubMat. Ayan, naka sa
Yun. Ito po ay level 1 PPSA sanction match. May 5 stages. May minimum ng 120 rounds. Both handgun at PCC o pistol caliber carbine. Gagawin ang 3rd PNP Press Corps Shoot Test ngayong araw na ho ito sa QCPD Firing Range dyan sa Camp Karingal sa Sikatuna Village, Quezon City. Para doon sa mga bibisita, kung ayaw niyong pumutok, bumili na lang din kayo ng raffle ticket para sa chance ang manalo ng isang 9mm pistol. Ayun. Uy. At iba pang Magkano mga ang exciting raffle prize. ticket? Malalaman nyo doon. Oh, Ano lang yan? surprise. Mura lang yun. Mura lang yun. Sa mga shooter dyan. Pwede nang i-plug to tapos na election gun ban Oo, pwede na. Para ito sa mga responsible gun owners na kating-kati na. Pumutok na. Ayan, pumutok na. Ngayong araw na ito ng Friday. Pangunahing balik. Yan ho ang kabuuan ng DZRH 2x2. Kami ang inyong kasama. Ako po, Tina Nolasco. Sa ngalan ho ni na Jerry Bahat, Anthony Taberna, ako naman ho si Edniel Parrosa. Susunod na ang programang Damdaming Bayan kasama sila kay Deo Macalma with Sister L, Elaine Apar. Oras sa tindahan ni Aling Nelia, sakto yung punto. Alas 8 ng umaga.